Para magbigay ng detalye tungkol sa pampublikong transportasyon ngayong undas, makakapanayam natin si Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good afternoon, Rafi. Good afternoon, Tony. Magandang hapon po. Unahin natin yung mga bus terminal. May mga biyaheng pa-probinsya na, fully booked na. Kailan yung inaasahan yung dagsa ng mga pasahero? Okay, ang inaasahan natin na actually nagsisimula na ngayon, no? Pero magpipik yan tomorrow and 31. Especially, di ba, nagkaroon naman tayo ng break din, yung wellness break. So marami ang nagtitake advantage para umuwi ng mas maaga. Pero ang peak niyan talaga would be tomorrow and on Friday. At meron na rin mga Monday, Saturday yan. Yeah. We understand nag-iikot na si ang Transportation Secretary. Ano yung mga naging puna niya? Ano yung pinaka-concern ngayon ng DOTR? Okay. So actually currently nandito kami ngayon sa PITX. Makailang beses niya nang punta dito pagbisita. But this time, ang isinasagawa ay yung random drug testing para sa ating mga driver, especially mga papauwi na, no? Dagsa na rin ang pauwi ng probinsya. At ito na yung mga sa long haul, yung mahabaan. So kanina, so far, meron ng mga more than 140 drivers na drug test. And so far, negatibo naman sila. Maliban lang sa isa daw na nag-iwan ng kanyang lisensya at hindi na bumalik. So, siyempre, yan ay pinaghahanap na rin para tanungin kung bakit umalis na lang siya kasi kailangan natin masiguro, no, na ligtas talaga at maayos ang kondisyon ng mga drivers natin, lalo na sa mahabaang paglalakbay. At Asek, kumusta naman yung kahandaan ng mga airport? Yung airport na nagpunta na rin tayo, I think last week yan, at maayos naman ang paliparan natin at nagpapasalamat din tayo sa NNIC dahil marami ding improvements and in fact, I think if not na-implement na nila yung self-service na kanilang check-in at even yung bag drop, sisimulan na rin yan o kung hindi ay nasimulan na nila yan. So malaking tulong yan para mabilis ang pag-alis ng mga pasahero. But still, dahil sa in-expect nga natin yung influx ng mga tao, no, na aalis, if they can possibly be at the airport 3 or 4 hours to be sure na maging maayos at hindi sila maaberya sa ating palipat. Dahil asahan talaga napakaraming tao. Sa mga kapuso naman nating magdadrive para makauwi sa probinsya, kumusta naman yung kahandaan ng mga expressway? Pinatigil na rin ba yung mga improvements para hindi makasagabal sa trapiko? Yes, continuous ang ating coordination. Meron na rin tayong director ng mga tauhan ng LTO at LTFRB. So nakahanda naman tayo dyan. And in fact, kung pwede lang sila bumisita din sa ating DOTR website, ipapaskill po natin doon ang lahat ng mga ating hotlines na paki-save na lang po sa inyong phone para anytime po or na mga ilangan kayo ng kailangang hingan ng tulong, pakitawagan lang po ang lahat ng mga hotline ng mga attached agencies under DOTR. At kung pwede lang, Rafi, no, pwede lang na makiusap po kami sa lahat po ng mga magdadrive din na magbaon lang po tayo ng pasensya at lamig ng ulo dahil lately naman ho nakikita natin at naririnig natin, nababalita na yung mga road rage ay naku, wala hong idudulot yan ng kabutihan. Isipin na lang ho natin yung seguridad, hindi lang ho natin ng pansarili kundi ng pangkalahatan. At baka ho, kung kayo ay mauna pa o madamay, pwede hong masuspende ang inyong driver's license o at best ay maano po yan, ma-revoke na. So please lang po, hinay-hinay lang po tayo sa pagmamaneho. Pati siguro, Asek, yung mga mabilis magpatakbo, we have to remember, kasama nyo yun yung pamilya kapag kayo babiyahe. Tama yan, oo. At yun lang, ang maganda din po ay natin dahil kung alam naman po natin na dagsa ang papunta ho sa sementeryo, agahan po natin ang pag-alis o kaya naman po ay huwag na po tayo sumabay para hindi rin po tayo maaberya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Transportation Assistant Secretary Maricar Bautista.